Handa na ba kayo mga kaklase? Islam at sana po maging ayos ng para Magandang hapon mga bata. Magandang hapon. Ikaw kayo po, makinig na ng ilalim ng inyong mga kuwan. Kayo kalat. At makisisuro na din na sa hanay ang inyong mga kuwan. At kung okay na, ay maaari na kayo umupo. Sino ang ating class monitor para sa pagdadala ng lumipad? Ate, sino ang mga lumipad sa klase? May nakakawalang bakas kung bakit sila lumipad sa klase? Kung ganon, pakisabihan sila na sa susunod na pagpasok nila ay hinakailangan nilang kumuha ng permiso at pakibahagi na rin ng inyong mga kwaderno. Naunawaan ba, class? Okay. Class, sinang may inandang balitaan? Okay. Bago yan, ating munang basahin ang ating magiging pamantayan sa klase. Mangyari pakibasa ito ng sabay-sabay. Aktibong makilahok sa mga diskusyon sa klase. Iwasang magsalita kapag nagsasalita ang guro o ang classmate na sumasagot. Itaas ang kamay kung nais sumagot. Panatilihin ang kalinisan at kaayusan sa silid-aralan. Maasahan ko ba, class, na susundin ninyo ang ating pamantayan sa loob ng silid-aralan? Okay. Kung gano'n, lumako na tayo sa ating balitaan. Sino ang nais magbahagi ng kanyang balitaan? Yes, Lilian. Panilo, gobyernong nabigo ang taong bayan, pwedeng mapatalsik. Pangunahing tungkulin ng isang gobyerno na protektahan at paglingkuran ang kanyang mamamayan. Kaya kapag nabigo umano ito sa kanyang tungkulin, may karapatan ang taong bayan na mapatalsik. Ito ang pinahayag ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Pantanero sa panayag ni Pinky Web sa programang Onward ng Milyonaryo News Channel. Kasabay nito ang pagpuna ni Panilo sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa arrest order ng International Criminal Court or ICC kaugnay umano ng kaso Crimes Against Humanity. Sino ang nais ko magbahagi? Nani? Question given from the pending purpose government position on Duterte ABS-CBN March 17, 2025. The Office of the Solicitor General or OSG has recused himself from the constituted habeas corpus cases filed by the children of former President Rodrigo Roa Duterte. The OSG will not be able to effectively represent respondents in these cases and is already constrained to rescue himself from the participating players. If the habeas corpus is not already available to address the legal content or the determine the rest of the legal purpose. Maraming salamat. May nais ka bang magbahagi? Kung wala na, tayo ay magpaligtaran. Ngunit bago yan, atin munang basahin ang ating layunin. Pakibasa ito ng sabay-sabay. Lahat ay ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok sa gawaing pagsiliko bilang isang responsableng mamamayan. Nasuri ang mga katangiang dapat taglayin ng isang aktibong mamamayang nakikilahok sa gawaing pagsiliko. Nakakahanda ng isang mungkahing proyekto na makakatulong sa kanyang barangay o paaralan. Nakabubuo ng isang personal na plano ng pakikilahok sa gawaing pagsiliko.
pansibiko bilang isang kabataan. Maraming salamat. Ngayon, Tans, tayo ay magpalisaran. Base sa ating tinalakay noong nakaraan, nakauli ang kahalagahan ng pakikilahok ng isang responsableng mamamayan sa gawaing politikal at gawaing pansibiko. Sino nakakalam? Yes, sabi na. Sa student bagay na kailangan sa mga pansibiko ay nagkakaroon ng pagkakaisama mamamayan para gawin ang isang mungkahan para sa ikabubuti ng kanilang mamamayan. May magaling. Ngayon naman, kasama sa tinalakay natin ay ang ilang mga organisasyon o mga samahang pansibiko na nakakatulong sa amin dahil pa sa proseso ng halalan. Magbigay nga ng isa. Yes, Eston. Ay, ng friend. Ano ang tungkulin o layunin ng friend? Ito na. Ay, magaling. Balik kung may matunawaan na kayo sa ating tinalakay noong nakaraan. Kaya handa na ba kayo sa ating tatalakayin sa araw na ito? Handa na po. Ikulitin natin, handa na ba kayo sa ating susunod na diskusyon? Handa na po. Okay, ngunit bago yan, tayo po ay magkakaroon ng isang aktibidad. Ito ay pinamagalan ko, Box the Balloon. Ako ay may itinatang mga balon dito. Nakapaloob ng mga logong ito ang ilang mga katanungan na kinakailangan lamang ninyong sagutin. Naunawaan ba, class? Yes! Balon, sino ang nais muna? Najib? Pakibasa sa kalungkutin sa mag-aral. Paano po magagamit ang social media sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa isang issue panlipunan? Magagamit ng social media sa pagpapalaganap ng issue panlipunan sa maraming sa Facebook or any social media platforms at makikipag-usap sa mga kakilala mo tungkol sa isyong panlipunan na ito at nagbigay ng mga solusyon para sa isyong panlipunan. Hindi magaling. Ngayon guys, kapag kayo ba ay nag-focus sa social media, ano yung mga kailangan nyo sa alang-alang? Yes? Yung pahihinat na, ano ba yung dapat hindi mo sila? Yes, sabi na? May mga tamang information at may mga sapat na information. Okay, mga tamang informasyon lamang. Okay, para sa susunod, sinong nice mo po? Paano mo makapanatili ang pera sa iyong buhay? Yung magbibigay ako ng oras na sundin ng araw-araw. Yung magbibigay na din ako ng respeto at respeto para sa iyong Okay, magaling, tama. Kailangan kung gusto mong respetuhin ka, dapat matuto rin tayo. Okay, sino ang susunod? Sa boys naman, Dave, baka gusto mong susunod? Sa paraan, ba't mo makakatulong sa isang nangangailangan? Mag-donate katulad ng ayuda
Okay, may ka ba bang mga kasagutan? Yes, kuya? Bibigay ko sa mga kailangan ng gamit, pagkain, tubig ko ay manipulahan. Okay, maaari. Halimbawa dito sa loob ng paaralan naman. Sa paanong paraan kayo maaaring makatulong sa inyong kamag-aral? Yan eh. Dapat sa lesson meron ngayong araw, just tutulungan ko siya i-explain ko sa kanya yung lesson namin para maunawaan niyo po. Okay, very good. Next, sino ang gusto sumuko? Ano? Sa simple volunteer activity na maaaring gawin sa iyong komunidad? Mag-clean and green po or yung mga gawain po sa paaralan na kapag summer time po, pwede po kayong mag-brigada po dito sa Okay, very good. Tama pa niyang kasagutan. Sino ba? Ready? Paano mo maipapakita ang pagiging responsable sa banal na sakot? Maipapakita ko na ang pagiging responsable ng mamayan sa panahon ng sakuna, sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taong naapektuhan ng mga sakuna na specifically na nangyayari dito. Okay, ano yung pagtulong na maaari mong magawa since ikaw ay isang mag-aaral pa lamang? Yes, Katie. Which is po yung parang mag-share ko ng awareness about sa mga sakuna, parang kinuha ko ng maliliit na simple step o simple ko para makatulong ko sa isang pangyayari or yung mga sakuna. Okay, very good. Next, sino ang gustong sumubok para sa uli? Yes, Lavina. Paano ka makakatulong sa pangangalaga ng kalikasan sa simpleng paraan? Sa simpleng paraan na kaya kong gawin ay pagtapon ng mga basura sa tamang basurahan. Sa simpleng bagay na ito, hindi lamang yung pagbaha ang maiiwasan natin, pati na rin pollution. Kasi kung gusto mo magkaroon ng pagbabaha, umpisahan mo sa sarili mo bago ang iba. Okay, magaling, Ravina. May iba ka bang kasagutan? May iba ka bang kasagutan? Bukod sa pagtatapon ng tamang basurahan, ano pa? Daddy. Okay, parang kasi ang isang paraan na maaari kong magawa kung makatulong sa iyong pagkaligiran is ang pagtatanim ng puno. Dahil kung nagtatanim ka ng mga halaman at mga puno is mas nagiging malawak at kalikasan ng mga puno is nakakatulong sila para mabawasan ang mga bahas ng mga lugar. Okay, very good. Kayo pa ba sa may naligtihan o may naunawaan sa sagot ng inyong mga kamag-aral? Kayo ay may natutunan class? Okay, kung gano'n, dadako tayo sa ating susunod na aktibidad. Handa na ba ang lahat? Handa na po! Okay, kung gano'n, tumako na tayo. Ito ay pinakalagal ko, speak to solve. Mga sugalating panlipunan at bago yung pugon. So, gamit ang mahiwagang boleta, pipili lamang kayo ng mga suliranin na bibigyan ninyo ng musyapi o ng mga solusyon bilang isang responsable mamamayan. Naunawaan? Ito ay gagawin natin sa pangkatang gawain. Ito ang magsisilbing group 1, group 2, at group 3. Naunawaan ba, class? Okay. Bibigyan ko lamang kayo ng 4 na minuto para sa pagsusulat dito at 3 minuto para sa pagsusulat. Naunawaan ba, class? Okay, kung gano'n, pumunta na kayo sa mga inuuso ko. 1,
Wala para sa tutuan. Number 1. Okay, next. Maliit ang gamit na ito. Next. Pagkulangan sa silat tayo. Okay, class, makinig. Ang kabuuan ng inyong aktibidad ay 15 points sa unawaan. Naunawaan ba, class? Yes, ma'am. Okay. Kung ganon, magsisimula na kayo. Okay. Ano kayo? Mga tulong kayo sa inyong mga tapos Okay, mayroon na lamang kayong 2 minuto. Kuya, tulong ka sa Silent voice. Okay, mayroon na lamang kayo sa 1 minuto. Okay, time's up. Mag-finalize na. May mga sagot. Okay, maupo na. Okay, sino ang nais ko na magparagisuan? Ay, maupo na.
Ito na lang, please. Okay, guys, makinig na ang lahat. So, ayan, magandang tanghali ko sa ating lahat. Ay, tanghali. Ako. So, ang nagiging topic ng group 1 is all about basura. Wherein, nagbigay kami ng tayo o solusyon para ma-prevent natin o ma-mitigate natin yung mga kumakalat na basura sa ating lipunan. Number 1 is pagtatapon sa tamang basurahan. We all know na yung iba sa atin hindi nagtatapon, saan na natin natapon. Pero kasi it's better if kahit na itatapon natin yung mga tamang basura natin o yung mga pinagkainan natin sa mga tamang basurahan. Number 2, paglilinis ng kapaligiran. Ito rin yung mga tinatawag natin na clean drive, yung mga paglinis sa ating komunidad, pagtulong, kumbaga, or voluntary contribution para ma-mitigate yung mga ganitong suliranin natin. Number 3, pag-promote ng mga organisasyon na may kaugnayan sa paglilinis o yung mga basura, which is yung organization na pumoprotekta sa atin para nag-raise sila ng awareness about sa mga ganitong bagay. Number 4 is Play-Doh. Yung Play-Doh is clean as you go. Sa mga pwede natin i-apply sa ating lipunan, sa bahay natin, sa kulit, sa school, everywhere sa ating komunidad para mas maging malinis. Number 5, the last one natin is 4 hours or 3 hours? 4 hours. Pero walang 2 hours. Reuse, reduce, recycle. Recover. Which is yung 4 hours, yung 4 hours is nakatutulong ito para masolusyonan yung ating mga suliranin sa basura, which is i-implement dito sa mga barangays, sa mga municipalities, and everywhere. And that's all for the day. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako ang taga-ulan para sa tulong. Ang kanan ito ay tungkol sa paggamit ng droga. Isa sa naisip namin solusyon upang maiwasan ang paggamit ng droga para sa atin at para sa ating kapwa-tao ay ang pag-spread ng awareness. Sa pamamagitan ko nito, mas lalo kong magkakaroon ng proper awareness ng rights at ang mga tao, pati na rin tayo sa tungkol kung ano ang magiging epekto ng droga, hindi lamang sa ating physical na kabusugan, kundi pati na rin po sa ating mental na kabusugan. Dahil alam naman po natin na ang droga lang po ay hindi lang po nakaka-apekto para sa ating physical na kalusugan, kundi pati na rin po sa ating lifespan. Magkaroon ng disiplina sa sarili. Ito rin po ay isang bagay na mahalaga rin po upang maiwasan ang paggamit ng droga. Dahil kung meron po kong disiplina sa sarili, ay hindi mo po maiisipan or hindi mo mapapasok sa isip mo na gumagamit ng droga. Magkaroon ng campaign at gumalaw sa mga programa upang maiwasan ito. Sa mga lokal po natin barangay ay meron po mga programa na gaganap. Dito po ay isa po sila sa nagbibigay ng awareness sa atin sa kung ang epekto ng droga at kung paano ito mabubusa. Hihikayat po namin kayo na upang makabusa ang paggamit ng droga ay makilaw po tayo sa mga programa at tumalabos at makinig sa mga programa na pinapahayag ng mga ng ating barangay. So, magandang hapon sa inyo lahat. Alam mo, hindi kayo pamilya sa amin na kakulangan ng street light. Pero bakit ito naging isang problema sa ating bayan? Kasi sa kakulangan ng street lights, madami na aksidente, madami din nakakahamak, especially yung mga tao naglalakad sa mga magiging na eskinita. At ang solusyon namin dito ay mag-advise sa kapitan o mayor ng solar light. Pwede na siyang pag-pricey, pero magkaroon ng shortage of electricity, meron pa rin solar. At hindi naman ang ganito, maibibigay ng mayor o kapitan. Pwede tayong pagtulong-tulong bawat isa upang makalikom ng sapat na pera upang makabili tayo
tayo mismo ng solar ray na magagamit natin at natin para sa kaligtasan ng bawat isa. Okay, class, pinabati ko kayo dahil napakagaling at napakahusay ng mga nagsagot ninyo at naibigay ninyong mga mukhahi. Dahil dyan, bibigyan ko ang lahat ng grupo ng 14 points lamang. Dahil lahat ng grupo ay may mga miyembro na hindi nakikita-operate o hindi tumutulong. Okay. Handa na ba kayo, class, na lumako sa ating diskusyon para sa hamong ito? Handa na ba kayo, class? Handa na po. Okay, kung gano'n, ang lahat ay tumingin na dito sa harapan at ating pag-uusapan kung ano ang mga katangian na dapat tatlayin ng isang aktibong mamamayang nakikilabok sa mga gawaing pansibiko. Para sa unang larawan, anong napapansin ninyo? Yes, kuya? Larawan. Okay, pinawagay ko yung matawan o ano pa? Pagmamahal sa bayan. Dito sa inyong paaralan, paano nyo ba yung pinapakitang gas ng pagiging isang mga bansa? Yes, Nico? Okay, paano ba inaawit ang pambansang awit? Paano ba lang pagkakas? Sa kapalipayan namin at nakalagay ang okay, sa pagtayo ng tuwian, ang kanang babae ay nakalagay sa bibig. Sa isang opinion class, may nagsabi na ng isang taong nakabansa daw ay handang i-alay ang kanyang buhay para sa kanyang bansa. Sangayon ba kayo sa opinion yun? Yes, ma'am. Okay, dito sa bansa natin, mayroong mga ilang bayani na nagsakripisyo para sa ating bansa. Sino-sino sila? Yes, kuya. Si Dr. Rizal. Sino pa? Yes, Lord. Andres Bonifacio. Sino pa? Lapu-Lapu. Okay, class. Sa kasalukuyang panahon, may tuturing ba natin kayanin ang mga OFW? Yes. Sino nagsabi ng yes? Okay, bakit ko nasabing yes natin? Dahil mas pipiliin nyo na at para natin ito na pwede ko nilang isinamakin sa pamilya. Wala kayo matisin sa inyo lang paghihirap na Okay, very good. Dahil sa kanilang pagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Noong panahon ng pandemya, sino ang tinuring natin mga bayani? May hasang kamay, sino? Frontliners. Anong mga profesyon ang kabilang dito? Sa kabila dito ay mga doctors, mga medical. Okay, very good. Ngayon naman, tumako tayo sa ating susunod na larawan. Ano ang nakikita natin sa larawan? Kenneth? Community party. Sa tingin niyo, saan natin ito madalas naranasan? Sa anong panahon natin ito naranasan? Nasa kamay, nais sumunod? Okay, no? Panahon ng pandemya. Ano ba ang kaugnayan ng community party na ito sa pagiging pakataong class? Sa mga tao, since pandemic, hindi ko makalabas sa kawalan ng pagkakataon. Kaya po nagkaroon na po ng community party para po makuhanan po ng pagkain ng mga tao na kailangan. Ay magaling! Dito sa loob ng inyong silid-aralan, paano kayo nagiging makatao? Sa inyong kapag-aral, paano kayo nagiging makatao? Yes, dito. Pagbibigay daw ng papel, ano pa? Pagbibigay ng pagkain. Sa inyong mga guro, paano kayo nagiging makatao?
respeto. Okay, class, halimbawa dito sa inyong loob ng silid-aralan. Meron kayong kaibigan na hindi nire-respeto ang karapatan ng isa ibang classmate. Ano ang dapat niyang nagawin ninyo bilang isang kamag-aral niya? Itaas ang kamay, ibang kamay naman. Yan. Taas ang kamay, sinang guys mo doon? Okay, ikaw na lang ay April. Sabihan ko siya muna namin po kasi bilang pagkano din kayo para hindi niya din po alam yung pakiramdam na hindi po nire-respeto yung sarili niya sa mga respeto. Okay, magaling. Ngayon naman, para sa sumunod na larawan, ano ang ipinapakita dito? Pagtutulungan. Ano ang nakikita niyo dito? Class, walang maingay. At respeto. Pakikita mo, mga estudyante ko iba't ibang gawain o layunin. Ano sa tingin niyo ang katangyang meron sila? Yes, Jasmine? Okay, pagiging produktibo. Kayo class bilang mag-aaral, paano kayo nagiging produktibo? Sa pag-aaral ng mabuti, ano pa? Ibang sagot? Diki? Yes, very good. Ang kamamapiyahan ba ay pagiging produktibo? Ito naman ay hindi ito tamang gawain ng isang mabuting mag-aaral. Nauunawaan? Okay, tayo ay lumako sa susunod. Ano ang mahalagang nababasa ninyo? Okay, kaya ko. Sa tingin ninyo, anong katangian meron ng isang tao na nagsasabi sa kanyang sarili na kaya ko? Okay, go. Anong katangian meron ka? Kapag sinasabi mo sa sarili mo, kaya ko. Yes, walang maingay pag may sumasagot. Masipag? Ano ba? Ikaw sagot? Kenneth? Matatapang ba? Okay, confident ka may lakas na? Okay, dito sa loob ng paaralan. Sa tuwing kailan kayo nagkakaroon ng lakas ng loob? Okay, very good, tama. Kapag kayo ay nagsasagawa ng inyong mga reporting, ano ang sinasabi ninyo sa sarili ninyo? Okay. Anong katangiang meron kayo? Pagkakatiwala sa sarili. Magiging matatag at Nagiging matatag at kailangan kailangan maging kailangan maging confident o may lakas na? Okay, sa tingin niyo class, may mga pagkakataon kaya na ang sobrang tiwala sa sarili ay maaaring maging negatibo. Sino nagsabi ng yes? Sino nagsabi ng yes? Okay, Prince, paano mo nasabing yes? Ano ang maaaring maging negatibong epekto nito kapag sobrang tiwala sa mag-i-disappoint ka sa gulo? Ano ba? Sa ibang tao, ano maaaring maging epekto nito? Okay, kapag ang isang tao ay may sobrang tiwala sa kanyang sarili, hindi niya na iniisip ang kapakanan ng iba or hindi na mabukas sa mga opinion ng ibang tao. Okay, dito sa iyong eskwelahan, paano ba ninyo nire-respeto ang opinion ng ibang tao? Ng inyong mga mag-aral? Yan, okay, nakikinig sa suggestions. Ano ba? Meron ba?
Eh, sa inyong guro, paano nyo nire-respeto? Halimbawa, meron siyang sabihin sa inyo. Paano nyo nire-respeto yun? Okay, dahil ang guro, ang isang guro, kapag ikaw ay sinabihan, maaaring, nakakabuti lamang yun para sa inyo. Huwag niyong i-take na mali na unawaan class. Eh, para sa susunod na larawan, saan niyo madalas makita ang larawang ito? Okay, sa korte. Sino ang kadalasan gumagamit ito? Okay, guys, nakakalimutan nyo ng ating pamantayan na magtaas ng kamay kapag nais okay. Saan ito madalas ginagamit? Saan ito ginagamit? Sa isang sino ang madalas gumamit ito? Kuya? Okay, ang sulong maestrado. Saan ito ginagamit? Bakit ito ginagamit? Okay, bago niya katulad ang isang abusado. Okay, ano ba pag-ibig nyo? Ang katangian na kailangan meron ng isang sulong maestrado. Baka may naman. Yate? Okay, kinakailangan makatuwiran ng isang sulong maestrado. Ano ba yung muna yung ginagawa ng isang judge bago siya magbigay ng kanyang hatol? Baka may naman? Yate, ikaw? Okay, tama. Ang isang may sulong maestrado ay pinapakinggan niya ang bawat panig upang makapunan na siya ng kanyang konklusyon bago siya magbigay ng kanyang hatol sa isang akusado. Ano muna ba yung mga hinahanap niya? O yung kailangan itaas ng kamay? May ebidensya. Ano ba? Ebidensya, ano ba? Ano yung sino yung mga kailangan na doon sa hukuman? Mga abogado, sige, sino ba? Okay, very good witness. Ayun, class. Natingin nyo dito sa ating bansa, kapag ang isang tao ay pumupad sa sarili lamang ang kanyang inisip, ano ang mangyayari sa ating lipunan? Taas ang kamay natin. Okay, magaling. Maaari magkaroon ng pagbubukan. Para sa susunod na larawan, anong nakikita ninyo? Yes? Magiging matulungin sa kapwa. Kayo ba mga estudyante ay matulungin sa kapwa? Sino nagsabi ng yes? Sino nagsabi ng yes? How about boys? Okay, dito sa loob ng silid-aralan, paano din yung pinapakita ang pagiging matulungin ninyo? Napakailangan? Inibig. Paano kayo pinapakita ang pagiging matulungin ako dito sa loob ng silid-aralan? Pagtulong sa gawain na katulad ng okay, ano pa? Janet? Okay, very good. Sa loob naman ng bahay, paano kayo nakakatulong? Okay, kailan? Pagsunod sa utos, maliban sa pagsunod sa utos, ano pa? Okay, pagawa na gawain kamay. Sa inyong mga guro, paano naman kayo nagiging patulungin? Paano nyo natutulungan ang inyong mga guro sa simpleng paraan? Okay, kuya?
Okay, mga Aris, ano ba? Kayo ba magsagot? Okay, magbasa ng mga requirements sa deadline. Naunawaan ka, class? Okay, para sa susunod na larawan, ano ang nakikita nyo? Okay, nakasaad yan na tayo ang simula ng pagbabago. Anong katagian ang ipinapakita dyan? Israel? Magkakaisa, ano ba? Okay, very good. Ngayon, class, naniniwala pa ba kayo sa kasabitang kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan? Naniniwala ba kayo? Okay, no. Bakit mo nasabing no, Jasmine? Bakit mo nasabing no? Kasi? Please, sino ang nais tumulong sa kanya? Okay? So, Nestor? Pala siya sa tulong daw. Hindi daw siya sa kayo na hindi na kabataan pa rin ang Kasi marami na rin yung mga access na mga sumasagot na sila. Hindi na sa kagulan nila. At yung mga maagang condition, pag-deliver, paninigaling at pag-iisan. So, tingin ko sila hindi nakakatulong sa atin. Okay, maraming salamat sa introduction. Sino naman ang nagsasabi ng yes? Sino naman ang sangayon na pag-asa pa rin ang kabataan? May Ravina? Kaya po tayo nag-aaral para maunlad ang ating bayan. Bago mo masasabing hindi na talo ang pag-asa, kaya nga tayo nag-aaral para magtulungan ang sarili natin. Okay, okay, tandaan class, na lahat tayo ay may sarili-sarili. Yun, okay. Ngayon class, tanda na ba kayo sumako sa ating susunod na aralin? Okay, ngayon magkakaroon tayo ng isang ulat-ulahan. Gamit ko dito ang ating roleta, pipili kayo ng mga kasabihan na isyong pipili kayo ng mga katangiang pinakailangan nitong ipakita. Halimbawa, ang napili ng unang grupo ay makabansa. Gagawa kayo ng ulat-ulahan na nagpapakita ng pagiging makabansa. Naunawaan, class? Okay, bawat grupo ay magmadala na ng representative dito sa harapan. Ano pang sabi? Pagtulungin sa kapwa para sa publik. Okay, class, mauuna na. Boys, mauuna. Okay, para sa reference na ginagulahan, class, para sa reference na ginagulahan, nilalaman kapag may pakita ng maayos at wasto, 5 points. Pagganap kapag mahusay at makatotohanan ang pagganap, 5 points. Operasyon kapag lahat ng grupo ay nag-cooperate, 5 points. Malinaw at magaling maintindihan ng dialogo, 5 points. Kabuuan nito class ay 20 points. 20 points. Handa na ba ang lahat? Okay. Bibigyan na lamang kayo ng 5 minuto. Wala kang sinabi magsisimula na. Okay, class. Bibigyan mo lang kayo ng 5 minuto at 3
Okay, tapos na ang one. Lahat pala ng kaingay makinig. Pakinuhan ang inyong mga upuan at pakikinig ito. Upang may malawang kayong maglalaman. Okay, lahat paupo lang lahat. Okay, that's wala ng maingay para sa mauna, Christy. Kasi ang maunang magtakal. Uy, mami, ito sa kasisalasan mo. Okay, ang lalabag. 3. Okay. Okay, salamat group 1. Group 2, kayo lang. Okay, magsimula na kayo.
Ayos lang ba kayo? Open the door to take. Nasaan ang anak ko? Sino yun? Ang pangit ng girlfriend. Bibig, bakit? Anong may pakapatunan? Magbibigay ako ng 1 milyon. Layuan mo ang anak ko. Pakihawak, yaya. Ang yaya ko. Dadagdagan natin. 10 million pesos. 1 billion pesos. Asan yung muchacha ko na isa? Ayo! 10 million pesos. Layuan mo yan. Hindi marunong maglaman ng brief yan. Layuan nyo ang anak. Yaya. Ang nasa ng driver! Ayo! Iwanan lang. Iwanan lang. Iwanan lang. Kayo naman, kayo ang tama na. Ngayon ang gusto. Para sa gusti, bibigyan ko lamang kayo ng meeting o isahin. Yung iba sa inyo ay umatawa. Diba? Malinag-talakay natin ang pagiging mga bansa o ang paghawit sa watawat sa isa pambansang awit. Kaya hindi na kailangan seryoso, kung may respeto at nakatayo na tumingin.
Okay, para naman sa group 2, bibigyan ko kayo ng 18 points each. Marami kayong nakikita mga iba't ibang senaryo ng pagtulong sa kapwa, ngunit yung iba sa inyo ay hindi seryoso o tawa ng tawa. At sa group 1, bibigyan ko kayo ng 19 points lamang. Dahil yung iba ay hindi ko nakita sa inyong presentasyon. Okay. Ngayon class, pakibalik na sa dating ayos ang inyong mga upuan. Pakibuhat ito. Okay guys, para sa ating paglalakad, bibigyan mo kayo ng 3 points kung sino ang makakasagot sa una nating katanungan. Paano ninyo maisasabuhay ang pagiging isang responsableng mamamayan sa inyong barangay o paaralan? Okay, Lavina? Paano may sasabuhay ang pagiging isang responsableng mamamayan sa inyong barangay o paaralan? Sa paraan ng paggawa, kasi bago mo may ipapakagisip, kailangan mo nang maging isang magandang exemplo sa parallel. Okay, maraming salamat, Lavina. Para sa susunod na katanungan, sino ang nais sumagot? Ano ang magagawa ninyo upang mahihayag ng iba na maging aktibong mamamayan na nakikilahok sa gawaing pansibiko? Ano yung maaari na gawin para makahikayat ng inyong mga kapataran? Yes, Roland? Pag-promote ko ng mga organisasyon na support ako sa mga gawain ng civic. Ano ba yung mga gawain pansibiko meron tayo? Ano yung mga halimbawa ng gawain pansibiko? Yes, Lavina? Okay, ano pa? Okay. May mga katanungan pa ba, class? Okay. Para sa ating paglalakad, ano ulit ang mga katangiang dapat tagdayin ng isang aktibong mamamayang nakikilahok sa gawaing pansibiko o gawaing politikal? Okay, kailangan may tiwala sa sarili. Ano pa? Lavina. Bukal sa loob ang paggawa. Ano pa? Makikilahok sa gawain pansibiko. Ano pa? Pagbukol sa mga pamayanan. Okay, magaling. Ngayon, class, yung mga katangiang tinalakay natin, paano ba sila makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa? Dok, naway naman, paano makakatulong ang mga katangiang ito sa pag-unlad ng ating bansa? Kaya, ikaw na? Paano makakatulong yung mga tinalakay natin katangian? Ang pagiging mga bansa at hindi Okay, maraming salamat. Ngayon, class, paglabas kayo ng inyong mga ballpen. At kayo ay magkakaroon ng isang individual activity. Kung saan gagawa kayo ng mga plano o ng mga personal lamang na plano ninyo kung paano kayo aktibong may sasagawa ang tungkulin bilang isang kabataan na nakikilahok sa gawain pansibiko. At isusulat ko ito dito na iuulong natin sa aming draft box na nakahanda. Naunawaan ba, class? Yes! Okay. Kung gano'n, bibigyan ko lang kayo ng 3 minuto para sa pagsusulat.
Okay, magsimula na kayo. 3 minuto lamang para sa pagsusulat. Ibang kami nila po sa mga gawain at ito sa ikaw ay tuloy na pagbilang mo ng pagbilang mamamayan sa mga gawain dito sa lipunan pinagbilang. Di ba nakatapos na ba, class? Ang hindi ang pagbilang. Pakipod dito, pakipasa paharap. Ang mga mag-aaral sa harap ang siyang matutulog. Okay, 1 minuto na lang. Naka-focus lang sa isa, maliit, pangkailangan mo sa mga political, ay sinasabi ko meron din ang language, at dapat ko Okay, pakitignan na ang inyong mga kasagutan. Pakipod na ito. Okay, pakipasa na paharap. Ipakipasa na paharap. Okay, class, para sa inyong tanggalaralin, isasend ko na lamang ito sa inyong PC. Pakitignan ang ilalim ng inyong mga upuan kung may kalat. Pakitignan kung nakahagay ang inyong mga upuan. Kung mamina, at magpapaalam na. Maraming salamat sa inyong aktibang partisipasyon. Paalam kay Kalibigil. Parang bihira yung nagre-resign, pero kanina akala ko nasa science section.
those, my fellow observer, we have here Sir Velasco, supervising instructor ang bagong secretary ng Araling Kanipula.